Magandang gabi po sa inyo lahat, saan mang sulok ng mundo. Sana po ay marami makapag-share po nito. Kanina nakausap natin si kaibigan natin Dwinding Linyo na ito po ay gusto po nila talaga na maipaabot sa lahat po ng OFW na nasa Taiwan po ngayon. Alam po natin kung anong po ang napabalita. Grabe ang impormasyon po ng ating mga kaibigan ngayon, guys. Kasi hinulaan na po nila noon ito na magaganap po talaga. Wala tayong magawa kung mangyayari. Pero meron lang pong advice ang ating mga kaibigan. Hanggat hindi pa dumating ang panahon, oras na nagkakagulo, yung China at saka yung Taiwan. Kasi maraming mga Pilipino dyan na madadamay. No? Nais po ng ating kaibigan kung paniwalaan po ninyo ito. Wala pong mawawala ito kung paniwalaan nyo at napaka-safety ninyo. Sa lahat po ng mga OFW dyan sa Taiwan, kung meron kayong panahon para lumikas hanggat hindi pa dumating ang oras na magkakagulo. Kaya nakakatakot po itong mangyari kasi napakaraming Pilipino dyan na nirahan at saka nagtrabaho, no? Aabot yata ng 250,000, kaya nakakatakot ito. Kahit pa malayo tayo, alam po ng ating kaibigan, Pilipinas ay unang madadamay, lalo na sa pag-rescue po doon sa Taiwan. Ipagdasal po natin, guys, lagi na sana yung mga OFW natin, ng mga Pilipino, sana makapagpasya sila na uuwi para hindi po madadamay po yung mag-rescue sa inyo doon. Kasi, guys, alam po natin ang mga mangyayari po ngayon. Lalo na ay pasama ng pasama ang ating mundo. Unti-unti na yung nakasulat po sa Biblia. Grabe, guys, lahat, no? Parang hindi pa nangyari yung World War III. Kaya ayaw po natin mangyari, pero ngunit kapag ito ay nakatadhana, wala tayong magagawa. Ang sa amin lang po dito, guys, no, nagpapaabot po kami, alam natin napakarami kong subscriber po doon sa Taiwan. Ang dami ko muna padalhan po ng mga herbal at saka yung mga yung mga pang lucky charm po nila, no. Grabe, ang dami kong supporters po doon. Siguro aabot na siguro ng mahigit 200 na napadala natin doon po ng mga herbal. Ngayon po, nais po namin na iparating ang pagmamalasakit po namin sa inyo dahil po nakita ng ating kaibigan na mayroon pong mangyayaring kaguluhan. Nakakaawa lang po talaga ang mga inosente dito dahil po sila po ang unang madadamay. Maraming buhay po ang mawawasak nito. Alam natin kung ano po ang China, guys. Napakalakas po nila. Kaya ipinapaabot po ito ng ating kaibigan. Nais po niya na matulungan kayo na maipaabot ito. Baka po yung iba na kulang sa paniniwala kung ano man po ang ipinapaabot ngayon ni General Romeo Bronner. Kaya grabe, kaya nais po namin na makatulong kahit ganito lang po yung ginawa natin na magpapaabot. Basta kung meron po kayong time na uuwi sa Pilipinas, kasi po yung Pilipinas, kung meron din po mga lugar na safety din, no? Ang nakakaawa dito pagdadamay ang Pilipinas dito, unang-unang makasagupa yung Luzon. Grabe, guys, lahat po ng mga sinasabi ng ating kaibigan nagkatotoo. Tapos meron pang kalamidad, guys, na magaganap na naman. Ito po ay habilin po ng ating kaibigan kanina, guys, kasi nasa city po ako ngayon. Meron pong nakita ang ating kaibigan na hindi po maganda po dito sa ating bansa. Sa lahat po ng mga tinatamaan, no, dinaanan po ng fault line kung saan po ito sinasabi sa PBOX, mag-ingat kayo, no? Kung ano man po ang nangyari po doon sa Myanmar, kung magkakaroon man tayo na the big one dito, kung
ilang times po yung tao na mawawala. Grabe, siguro times 5 guys, no? Siguro yung Pilipinas guys, ipinapaabot na po ito ng iba, na aabot po ng 50,000 estimated guys na mamamatay kung tatamaan tayo daw ng the big one. Pero wala naman po problema dito sa amin, no? Kasi po nasa bundok kami. Ang unang masakasagupa dyan yung mga malalaking building, no? Guguho, di ba? Noon ipinapaabot ng ating kaibigan yung tungkol po sa malakas na lindol na mangyayari sa ibang bansa. Ito po nangyari sa Myanmar. Kaya ayaw po natin na matulad tayo. Pero ngunit wala tayong magagawa guys kung ang kalikasan man ay maniningil na po sa mga tao na nag-aabuso po, no? Wala tayong magawa. Isa lang po ang ating sandata, ang Panginoon lamang. Grabe, nagsapin-sapin guys, no? Daghan kaayo tao masagupa. Grabe. Alam po ninyo, unti-unti na nagpapakilala ang Diyos natin ngayon. At saka yung mga jablo. Grabe, ang dami pong nabibiktima po ng jablo ngayon guys. Marami po siyang nahila, no? Alam po natin kung gaano po kadami po yung mga biktima sa social media na mabalitaan na lang po natin. Grabe guys, nakakaiyak po isipin guys na yung mga inosenteng tao na mabubuti ay madadamay po. Tulad po ng ipinapaabot po ng ating kaibigan sa lahat po ng mga OFW dyan sa Taiwan o China, mag-ingat na lang tayo. Kanya-kanya po, no? Tayo na mag-ingat. Kaya binigyan po tayo ng utak, no? Para po gamitin natin ito. Para po ay maingatan po natin ang ating sarili, ang ating buhay, at lalo na po yung mga anak natin at apo, kamag-anak. Hanggat meron pang kayong panahon na lumikas po doon sa China o Taiwan, dapat po ay magawa po nyo ito guys, kasi hindi naman ito pananakot. Kasi ang hula ng ating mga kaibigan noon nagkatotoo na. Tapos meron pa silang impormasyon ngayon na dapat po talaga maghanda ang Pilipinas. Madadamay po ito sa kaguluhan po doon sa China. Grabe ang China. Bakit po ganito pa ang mangyayari? Lahat po dapat ng Pinoy ngayon ay anong tawag dito, magkasundo para po ay malabanan po yung mga demonyo, no? Hindi pwede ang Pilipinas ngayon ay magtanaw lang. Dapat po ipaglaban po natin ang ating bansa ngayon. Dapat po sana po ay ang ating presidente ay magkaisa na po sila, vice president. Sana guys, ito lang po ang huling natin paabot sa inyo. Mag-ingat kayo, no? Kasi bukas panibagong naman natin masagupa yung araw. Sana po ay safety tayong lahat. Sana ay hindi po ito mangyayari guys. Kaya babala po ito ng ating kaibigan. Kung mayroon kayong oras na dapat lumikas sa Taiwan, likas na kayo.